Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay at ngayon ay pinagdiriwang din ang linggo ng banal na awa. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak, upang kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Isinalaysay ni San Lucas ang makapangyarihang bisa ng muling pagkabuhay ni Jesus sa sinumang nananalig. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, itinayo ng mga sinaunang Kristiyano ang pamayanang nananalangin at nagkakaisa sa pag-ibig. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nanatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan, at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway, dahil sa poon sila'y napipilan. Dahilan sa poon ako'y pinalakas, at ako'y tumatag, siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang,
Panginooy, siyang lakas sa patnubay. Ang batong natakwil na nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Ipinapaalala ni Pedro na mapupuno tayo ng lakas at tuwa kung mananalig tayo kay Kristong muling nabuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na nakakamtan natin. Ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumampalataya. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto na pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y iniibig na ninyo. Hindi pa rin siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa sa Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Pakibati muli ang inyong mga katabi ng Happy Easter. So, nasa 2nd linggo po tayo ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay at ito po ay tatagal din ng halos 5 linggo bago po ang pagdiriwang ng kanyang pag-akyat sa langit. So, 5 linggo pa natin pagninilayan ang mga mensahe ng kanyang muling pagkabuhay. Pakisabi ulit sa katabi, nabuhay na uli si Kristo. Kung sakali, kung babalikan lang natin ng konti ang kwento para mas maunawaan natin din ngayon ang ipinagdiriwang natin. No? Kalakip nito ay ang pagdiriwang ng linggo ng banal na awa. Hindi lang basta awa, kundi banal na awa ng Diyos.
Kung babalikan natin ang kwento nung Huwebes Santo, inugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad, pero sa kabila niyan, iniwan ng mga alagad si Jesus. Nung Biyernes Santo, naganap ang pagkakanulo kay Jesus ng isa sa mga alagad, naganap ang pagtatwa o pagdinay ni Pedro kay Jesus. Naganap din yung pag-iwan sa kanya ng lahat ng kanyang mga alagad na dating laging nakadikit sa kanya, pero lahat sila o maliban kay Juan ay nagsipagtakbuhan, nagtago. Kaya ngayon, sa ating kwento, sabi, makalipas ang 1 linggo, habang ang mga alagad na ito ay nasa isang silid, nakapinid ang pinto ng bahay, biglang lumitaw si Jesus doon sa kanila. At ang unang bati ni Jesus ay, sumainyo ang kapayapaan. Naintindihan po ba? Sumainyo ang kapayapaan. Ulitin ko po ulit, no? Bakit nandoon sa isang silid ang mga alagad? Una, dahil sa kanilang nararamdaman na labis na kabiguan. Una, hindi nila nagampanan ang kanilang pagiging alagad nang iwan nila si Jesus. Yung kanila ring nararamdaman na pagsisisi na hindi man lang nila na ipagtanggol ang kanilang Panginoon. Kasama na riyan ang kanilang takot. Takot na baka sila naman ang hulihin, sila naman ang ipapatay. Naintindihan po ba yung sitwasyon? Yan. Kaya si Jesus muli nagpakita sa kanila at ang sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Kaya ba natin yun? Sa tingin niya ba? Kaya napakagandang pagnilayan natin ang puntong ito na may awa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sabihin niyo nga po, awa. Ulit, awa. Ang sabihin niyo sa katabi, may awa sa iyo ang Diyos. Tandaan niyo ha, ang awa na yan, hindi lang basta awa. Yan ay isang banal na awa na ibinibigay ng Diyos. Banal na awa na hindi tipid, hindi kakaunti, hindi limos, kundi talagang maituturing na kayamanan. Kaya nga pinanggit ni Pedro sa ating ikalawang pagbasa, di ba? Ito yung dakilang habag ng Diyos at ito yung maituturing nating kayamanan na atin pong makakamtan doon sa kabila. Yung kayamanang hindi nauubos at ang awa ng Diyos kahit kailan hindi mauubos na ibibigay sa atin. Kaya nga sabi ko, no, ang bati ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Hindi siya nagpakita sa mga alagad na noon ay natatakot, naduduwag, at kumbaga paglitaw niya, hindi naman sinabing, mga walang ya kayo. Hindi eh. Kasi diba nasa kanya lahat ng pwedeng isang bulat o yung nararamdaman. Alam, di ba po, alam niyo yung pakiramdam na iniwan ka sa ere. Alam mo yung pakiramdam na nawala sila lahat. Naghihirap ka, wala sila. Nung panahon na si Kristo ay gumagawa ng mga himala, nung si Kristo ay sikat na sikat, nung si Kristo ay talagang nilalapitan ng mga tao, nandoon sila. Pero ulitin nga po, no? Lahat ng ito, bagamat hindi naintindihan ng mga alagad, naintindihan ni Jesus ang kanilang pinagdaraanan at hindi niya
isinisisi at hindi niya sinisisi ang mga naging kahinaan ng kanyang mga alagad, kundi naawa pa si Jesus sa kanila, kung kaya't kalakip ng kapayapaang ibinibigay niya ay ang kanyang kapatawaran. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo at ito ang magbibigay sa kanila ng lakas nang sa ganon maisabuhay din ang awa na ibinigay sa kanila ng Diyos. Unang kinahabagan ang mga alagad. Unang kinaawaan ang mga alagad matapos na siya'y muling mabuhay. Sabihin niyo nga po ulit, awa. Na napakagandang paalala, lalo pa sa panahon natin ngayon, kailangan nating pairalin ang awa. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, maawa ka naman. Tingnan niyo yung sitwasyon ninyo. Hindi mo ba nakikita? Maawa ka naman. Baka pwedeng tingnan mo ang pamilya mo. Baka pwedeng maawa ka naman. Kasi maraming bagay kang dapat ibinibigay, pero ipinagdadamot mo eh. Yung magulang sa anak, yung anak sa magulang, sa pamilya, sa magkakapatid. Maganda nga rin iparating natin, no? Sa mga politician natin, maawa naman kayo. Sa mga oil companies, maawa naman kayo. Minsan nakakadurog din ng puso na yung mga mangingisda, hindi makapalaot. Yung mga farmers, maawa ka na lang kasi talagang matapos yung ilang buwan na pagtatanim, paghihintay, ngayon, yung hindi nila maitransport, nabubulok na lang ang mga gulay. Tapos sasabihin natin, maraming nagugutom, pero binubulok lang natin yung mga gulay. Diba? Nakapanood niyo po ba sa balita? Ang daming gulay na itinatapon na lang kasi maraming politiko walang awa. Diba? Ang daming politiko ang kinakalimutan, inaalis yung kanilang awa sa kanilang kalooban, na mayroon naman silang magagawa, pero ayaw gawin dahil ayaw mabawasan ang kanilang mga pondo na inilalaan para sa 2028. Minsan nakakaawa po yung pipila na naman yung mga kukuha ng ayuda. Yung mga ayuda na, di ba? Ano ba? Limos? Hindi awa eh. Limos. Kaya maganda yung umiral sa unang pagbasa, di ba? Sabi sa unang pagbasa, pinagsasama-sama nila ang kanilang mga ari-arian at ang pinagbilhan ibinabahagi sa bawat isa ayon sa pangangailangan. Eh, ngayon wala eh. Lahat gusto kumabig. Pilit man nating inuunawa na, pero ang hirap talaga intindihin na yung mga stock ng langis na nabili sa murang halaga, ibebenta na agad ngayon sa triple pa yung presyo eh. Maawa, hindi, dati nung Biyernes, no, sabi ko, matutuwa ba ako sa nangyayari sa kalye? Napapansin niyo po ba? Parang walang traffic. Napansin niyo ba? Uy, maawa naman kayo. Di ba? Walang traffic. Ano ba? Matino na ba? Nadidisiplina na ba? Hindi eh. Kasi walang makabiyahe dahil hindi na kayang magpagas. Na kailangan buhayin natin. Binibigyan tayo ng Diyos ng awa. Tanggapin natin. Nang sa ganon, may maibigay din tayong awa. At yun yung diwa ng Pasko ng pagkabuhay, yung magpanibago din, binabago at ang ating buhay. Yun nga lang, kailangan mong tanggapin. Kasi
Tinanggap ng mga apostol, ng mga alagad, ang binigay ni Kristong kapayapaan at ito ang kanilang naging hudyat. Ito rin yung nagbigay ng lakas ng loob sa kanila na panindigan ng pananampalataya, isabuhay ang kanyang mga turo. Di ko alam po kung anong aabutin natin kung sa kabila ng mga nangyayaring ito, wala lang sa'yo. Wala kang pakialam, bahala sila dyan. Pero alam niyo yun, no? Yung kahit na ganyan yung ugali natin, may awa ang Diyos pa rin sa atin. Kahit gaano kalaki, tandaan niyo po ha, kahit gaano kalaki ng kasalanan natin, hindi hihigit yan sa dakilang awa ng Diyos na binibigay niya sa atin. Ganun kabuti ang Diyos. Siya nang nasaktan, siya pa ang lumapit, siya pa ang nakipag-ayos sa tao. At yun nawa ay matutunan din natin. Hindi, wala sa paghihiganti ang kaligayahan ng tao. Wala sa paghahangad na makaisa ka sa iyong kapwa, makalamang ka sa iyong kapwa. Kundi yung awa na nanggagaling sa Diyos, ito rin ang magdudulot sa atin ng tunay na kaligayahan. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. buong pagtitiwalang dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Ang ating pong itutugon, maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Madama at maranasan nawa ng bawat mananampalataya ang awat malasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mapagmahal na pamamahala at paglilingkod ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, diakono, reliyoso at reliyosa. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugad sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pag-aalinlangan ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos sa buhay na pananampalataya at pagmamahalan ng kapwa nila. Mga mananampalataya sa lahat, manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa katahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw na
ang maghahatid sa kanila sa kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito ay iniiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay mong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay,
ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis, ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagapili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw at iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.